Ang programang ito ay rated PSG. Pareho silang gunggong. Maaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, at droga na hindi angkop sa mga snowflakes. Viewer discretion is advised. Uy, kumusta sa inyo lahat, pare? Welcome nga pala sa Norem Podcast, kung saan Norem lang kaming gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala yung Stupid Source, ang pangalan ko ay Raf. Ako ay si CS. Ako ay si CS. Naging formal. Ako po pala si CS. At ito ay podcast ng dalawang stand-up comedy buddies na kayang hindi mag-usap ng isang linggo. Bakit nga ba? Sa tingin ko wala naman nakapansin eh. Tayo lang yun eh. Wala naman naghanap sa atin. Ayan, Norman, kumusta ang iyong past? Kailan ba tayo nag-last record? 2 weeks? 2 weeks na din, ano? Yung huli, yung first recording natin this year. Napagod kasi 2 oras yung ano eh. 2 oras, no? Yung episode. Yung nung inedit ko, tapos pinanood ko na rin. Kasi naghahanap ako ng mga pwedeng i-shorts doon. Sabi ko, puta ka, ang haba nito. 2 oras. Parang nakapagod. Parang nanood ng movie, parang ganun. Yun lang, wala ka matututunan, wala. Nung iniisip ko, ito yung podcast na masarap pakinggan pag naka 1.5x speed. Kasi ang dami nating dead air doon. Nag-iisip tayo, pero alam mo yun, nakainom tayo ng tubig. Oo. Pag nakakainom talaga ng tubig, tas yung punong-puno yung tiyan mo. No? Miguel ka nga, wala kang amats nun eh. Ha? Wala kang amats nun eh. Hirap na hirap tayo mag-umpisa. Wala kang amats sa tubig. Tatabaan tayo sa tubig? Avian kasi. Lox. Sarap. Nakainom ka na ba ng Avian? Parang, ano ba Avian? Ano bang big deal sa Avian? mamahaling tubig yun kasi galing pa siya sa ibang bansa. Hindi ko alam kung France o taga New Zealand, basta ganun. Galing pa siya sa glaciers. Totoo yan? Totoo yan sinasabi mo? Yun ang nila, sabi nila, kaya mahal. Tapos meron siyang healing powers, ganun. Talaga? Nakakapagpalakad ng pilay. Ng pilay, sabi niya. Ayun. Kumusta ang iyong past? Dami na nagbago, weeks? pre. Madami na nagbago. Tulad ng? Normal na ako na tao ulit. Kasi dati, namumroblema ako. Sinisisi ko palagi yung stand-up kung bakit alas 5 ako ng umaga natutulog. Pero sa totoo lang, yun lang talaga yung body clock ko. So, ayun, may time sa akin na natanggap ko na alas 4 ng umaga, alas 5 ako makatulog. Kahit wala namang ginagawa, nakahiga lang ako sa cellphone, ganun. Tapos, iniisip ko, paano ko ba ayusin to? Gusto ko na matulog ng alas 10, ganun. Ang hirap pa na kung ganun, no? Ang hirap kasi ang dami mo nasasayang na oras na sa buong araw. Kasi dati ang usual ko nagising 11, 12, 1, basta doon. Pag nag-record tayo, nag-a-alarm pa ako nun para on time ako. Pero parang ngayon, alas 6, alas 7 na ako nagigising. Kasi yung ginawa ko, sige, share. Meron yung alas 5 na ng umaga mag-out na si Ali sa work niya. Tapos di pa rin ako nakakatulog. Pero normal yun. Normal sa akin yun. Tapos yung isang umaga, antok na ako kasi nga alas 5 na. Sabi ko, huwag na kaya matulog. Hintayin ko na kaya alas 7, alas 8 ng gabi. Ganun. Ng gabi. Hindi ka na matutulog? Oo. Kumbaga, papagurin ko yung sarili ko para pagdating ng alas 8 ng gabi, makakatulog ako. Ganun. Tapos iniisip ko, parang nag-coin toss pa ako 3 beses. Sabi ko kay Ali, pag best of 3 pa. pag 2 ulo to, sabi ko, hindi na ako matutulog, hihintayin ko mag alas 8. Pag tails naman, matutulog na ako ngayon. Ay, hindi ko na, ipagpapabukas ko na lang ulit yung pag-ayos sa tulog ko. So, 2 tails, sabi ko, ay puta, hindi talaga para sa akin, sabi ko. So, nahiga ako. Tapos iniisip ko pa rin, gusto ko na talaga matulog na maaga, sabi ko. So, tumayo ako. Tapos sabi ko kay Ali, tara, breakfast tayo. Sabi ko. Tapos punta kami sa McDo, ganun. Tapos nagkape ako. Kahit, alas 6 na ganun. Tapos buong araw lutang ako, parang hindi ko alam kung paano. Parang lumipas lang. 2 beses ako nag-walking nung araw na yun. Pag inaantok ako, mag-download ako sa Spotify ng podcast. Tapos maglalakad-lakad ako dyan. Nagkape ako ilang beses. Para mahabol mo yung 8 o'clock.
natulog. Para hindi ako inaantok. Para maayos ko. Tapos, yung sleeping pattern ko. Kasi yun lang yung nakikita kong paraan eh. Ganun daw ba yun? Kailangan mong ipilit yung body clock mo na? Mag-start ka ulit ng 8, ganun? Apparently, sa nangyari sa akin. Oo, pare. Tapos, parang excited na ako humiga. Tapos, andito lang ako kasi wala rin akong work nun eh. Sabi ko, magde-9 gag na lang ako, ganun. Parang lilibangin ko. Ang tagal ng oras pag hinihintay mo yung alas 8. Ang tagal sobra. Paano pag may stand-up ulit? Hindi, ito na. Kasi nakapag-stand up na ako eh. Na ganun. So, kailangan set and run ako. So, yun, nung pagdating ko ng alas 8, naligo na ako. Nag-tsaa ako, nag-chamomile ako. Kasi nakakatulong din sa pagtulog. Buta pre, deadbat ako nun. Paghiga ako, tulog na ako. Tapos nagising ako mga alas 5, alas 4, ganun. Tapos tumayo na ako. Tapos sabi ko, walking kami. Ngayon nga, daily na yung walking namin ni Ali sa umaga eh. Parang yun na yung pampagising ko, naaarawan ako. Ito yung pinakamagandang decision ko. Kasi magdadalaman din ko na akong ganito. Sobrang dami ko nagagawa. Pag umaga ka gising. Araw-araw ako nag-a-attempt na gumawa ng joke. Araw-araw na ako. Tapos naisipan ko rin, gawa na rin kaya ako ng mga reels. Ganun. So nakakagawa na ako, nakakapag-alat na ako. Tapos gumawa na ako ng checklist ko. Ang ganda rin pala ng checklist. Sabi ko, daily? Daily. Na eto, kailangan kong gawin to bago ako mag-check ng social media, mag-Facebook. Kailangan ma-hit ko tong lahat na to. Pero last week, 3 beses ako nag-workout. Sa isang linggo? Oo, hindi normal dati. Isa, minsan wala. Ganun. So pag marami kang time, sabi ko pag maaga talaga, marami ka talaga. Bakit parang gulat na gulat ako? na mas marami kang magagawa pag maaga ka nagigising. Pero totoo yun. Kasi pag gabi ka gising, parang feeling mo pagod ka pa rin kahit dami mong tulog. Tapos mapupuyat ka kaka-YouTube. At least ako, napupuyat ako kaka-YouTube. Nasasayang yung oras. Ayun. Para yun yung pinakamalaking change sa akin. Na hindi ko nakikitaan ng dahilan kung bakit hindi ko aayusin. Kasi halimbawa, kagabi, nung kagabi, isang gabi, nag-inuman kami, as stress na ako nakatulog. Kasi, inumaga. Tapos, ang ginawa ko, 9 ako nagising. Tapos, syempre, mas mahaba na naman yung, yung gising ako, siguro mga 12 ka. So, nag-alarm pa rin ako. Tapos, susundin ko pa, kahit kulang yung tulog ko, babangon dapat ako pag nag-alarm. Para, maayos ko na naman kinagabihan, ganun. Gumana. Sobrang thankful ako. Hindi ba yung unang araw na naayos mo yung sleeping pattern mo, yung pagising mo ng alas 5 ba? Alas 6? Mga alas 5, alas 4. Hindi ba naghanap ng tulog yung katawan mo nung umaga na yun? Hindi. Hindi na kasi recharge na. Recharge ako for the whole day. Tapos alas 8 nga ako natulog na naman nung Pero mas maaga akong magising. Hindi ko ma-hit yung 8 hours. Palagi ako nasa 7 hours, ganun. Pero okay lang yun. Bilang adult, mahaba na yung 7 hours Kasi karamihan ng mga kakilala ko, sinasabi mga 5 hours lang tulog, ganun. Normal yun sa kanila. But dapat 6 daw. 6 at least. Yun yung yun yung para sa adult, diba? 6 hours. Pero yung mga, yun nga, tulad yung sinasabi ko, yung mga kakilala ko, maswerte na pag naka 5 hours, ganun. Tapos yung sa open mic, dapat set and run ka. Pagka set mo, ganun. Wag ka na masyadong makipagkwentuhan. Pwede ka na umalis. Wala naman silang pake. Para kinamagahan buhok. Ay, pag uwi mo, pwede ka na matulog agad. Di ka na magsa-cellphone. So, ang ganda. Ang ganda ng ganito. Sana wag na akong bumalik sa dati. Gusto ko rin yung ganyan yung umaga na. Yung yung normal na talaga. Oo. Yung may araw. Alam mo yun, ang sarap mag-walking sa umaga. Ang hirap gawin. Ang hirap gawin ng mga ginagawa mo sa umaga tapos gagawin mo sa gabi. Mag-walking ka sa gabi parang nagmamanman nun parang. Oo, no? Ang weirdo eh. Kailangan pag naka-jogging attire ka kung mag-walking ka. Para alam nila nag-workout ka. Kasi kung naka-chinelas ka ba yun nga, baka isipin na nagmamanman ka. Tapos mag-workout ka sa gabi,
Hindi, parang hindi, kaya naman, pero hirap sa katawan eh. Parang pagod ka pa rin eh, kasi gabi. Yun at least yun sa akin, kaya mahirap mag-workout sa gabi. Kahit yun yung oras talaga ng gising. Kaya mahirap. Baka may re-recommend kayo, pasukan ng work? ng work ng umaga. Ngayon iniisip ko, mag-work na kaya ako? Yung maghanap na kaya ako ng work from home na corpo. Feeling ko may singit ko eh. Work from home na corpo. Kasi ngayon ang konti ng mga projects ko lately. Tapos buti na lang hindi ako magastos. Kasi kung magastos ako, sobrang kulang nito. At saka yung work mo, di ba, hawak mo yung oras. Pero ngayon sobrang dami ko ng oras. Kasi dati konti lang yung oras ko. Pag mag-start ako mag-edit, siguro 2:00 ng hapon. Tapos nagmamadali ako matapos 6:00, 7:00 kasi mag-open mic pa. Ganun. Ngayon, sobrang dami kong time pare kasi 7:00 pa lang nakapag morning dump na ako sa writing. Ganun. Tapos nakapag-workout na ako, nakapag-edit na rin ako. Sabi ko, marami ako pa akong oras na pwedeng paglaanan, na pwede possibly kumita. So, ayun. Kaya nakagawa ako ng reels. May time na ako. Yun lang pala, pre. Yung pala ang time management. Ayusin mo na tulog mo. Doon nagsisimula ang lahat eh. Ay, ikaw man. Anong pinagkabalaan mo? Ako? For the past 2 weeks. Ano ba? Na hindi tayo nagpapansinan. Masarap ang tulog ko kagabi. Kami ni Ice. Naglalaba siya kagabi. Tapos tumigil siya. Humiga siya sa tabi ko. Tapos tulog kami. 15 hours. 15 hours. Oo, ganun. Parang si Ali Sobrang energized kami. Actually, medyo parang sa sobrang tulog, parang may konting antok pa pero. Ayun yun, no? Yun yung scam. Pag sobrang haba ng tulog mo. Pag gumising ka na sobrang haba ng tulog mo, pagod ka pag gising. Parang napagod ka kakatulog. Kakatulog naman. Nakapagod rin naman kapag ang konti ng tulog. Yung mo pag puyat ka? 8 hours talaga. Yung haba ng tulog ko. Halimbawa, naka 4 hours ka na tulog, ano nangyayari sa'yo? Hindi ako lumalagpas. Ang tanong ba kung humahaba yung tulog ko? Hindi. Kapag, 4 hours lang tulog mo, anong nangyayari sa'yo? Lutang. Paanong lutang? Mararamdaman mo yun may pressure dito, ganun. Tapos pag naglalakad ka, talaga parang matulog. Nagte-take over na yung katawan mo, hindi na gumagana yung utak mo. Ako pag ganun, yung lagkit ng pawis, ganun. Tapos di ko lang kung saan nanggagaling. Kahit wala naman akong ginagawa. Ba't di ako matulog, no? Kasi pag natulog ako, nang dire-diretso naman. Baka ma-miss ko Nainggit nga ako sa mga ganun eh. Nainggit nga ako sa yun eh. Pag humiga ka, makakatulog ka. Kasi hindi ako ganun eh. Masyadong malikot yung isip ko para humiga lang tapos tulog na. Yung kayang i-shutdown yung wala ko. Feeling ko ADHD to eh. Feeling ko nasa akin na lahat ng spiritual na elemento. Feeling ko may ADHD ako. Imposibleng wala. Ngayon iniisip ko, kasi dati pinapatayo ako kasi hindi ako mapirme. Ganun. Diba ADHD yung mga ganun? Yung malikot. Malikot. Ganun. Kasi pag iniisip mo, hyper ang ADHD, diba yung hindi matigil magsalita, ganun. Hindi naman ako ganun. Meron akong iniisip na ganyan. Tingin ko may ADHD din ako. Bawag ginagawa ko tong isang bagay. Gagawin ko, hindi ko tatapusin. Gagawin ko na naman isa. Tapos hindi ko na tatapusin. Babalikan ko yung isa. Hindi, tawag sa'yo procrastinator. Ay, ganun ba yan? Hindi, wala kang ADHD, tumahimik ka nga. Alam mo ba tawag din? Time management. Time management. May schedule eh. Ayan. Ano bang natin ngayon? Pag may mga show ka ba? Wala. Hintay-hintay lang. Hintay-hintay. Ikaw, man, yun lang? Yun lang nangyari sa'yo 2 linggo? Natulog ka ng 15 hours? Tapos gising na ako buong 2 weeks. Wow. Hindi, yung mga show, kumusta yung... nag-show kami yung bumomba ka. Kwento mo naman. Yung kwento eh. Kinakalimutan mo na. Hindi siya, pinapanood ko yung set ko kay, nandun naman si Ice din. Pinapanood ko yung set ko kay Franz. Nangumusta siya eh. Tapos, wala ba siya dun? Wala, hindi siya naka-line. Ang lineup nila Thursday, Friday, ayun. Sa QC sila.
Tapos kami ni Jerby sa 19 East. Kumusta set? Sabi ko, bomba. Ikaw na manood. Ano mo na lang. Ikaw na humusga parang. Sabi, hindi siya bomba pero hindi rin siya ganong kalakas. Kasi new set yung pero hindi naman basura. Hindi naman. Medyo, ayun, pinagtataka ko din kasi yung mga joke na yun, nabitawan ko sa open mic, okay yung yung tawa. Tapos pagdating din sa show, parang hindi okay yung tawa. Ayun, hindi ko nakuha yung yung level na yun. Ikaw ba una? Hindi, pang-apat ako eh. Tsaka kamusta siguro, yung first 3? Yung first 3, medyo din, hirap din. Lumaylay din ba? Hindi, si Andres kasi yung una eh. Ang ganda ng set niya eh. Tapos ang pinakamagandang set ng gabi niya. Mag-props ka na rin kasi. Mag-magic ka na rin. Magic eh. So pinakamagandang set kay talaga eh, kay Mac talaga eh. Napakagaling ng tao. Professional talaga. Mac Navarez. Pero yun, kasi bagong set nga yung nabita. Siguro yung binato ko doon, mga naka-2 open mic pa lang. Sumugal. So, ilan nga ba sa tingin mo para maisama mo sa joke lineup mo yun? Sa pang-gig? Siguro dapat mga para sa akin, siguro 10, at least 10. 10. 10 beses mo pa ulit-ulit na ginagawa? 10 beses na na magkikill sa iba't ibang rooms, gano'n. Para sure. Hirap, no? Kaya, ayun. Minsan sa akin yung 3, convinced na ako na nakakatawa to. Parang ganun. Ayun ang ginawa ko yung 2-3. Sugal din eh. Sugal pag hindi airtight. Kasi kahit yung mga jokes ko ngayon, pinapalitan ko na ng punchline eh. Yung mga pinang show ko. Pag inisip ko, may mas maganda pa rin to eh. Na punchline. Doon mo lang sinusugal o ino-open mic mo pa rin? Hindi, pag yung pag nakaisip ako ng bagong punchline, i-open mic ko. Titignan ko kung mag-work. Pero pag inisip ko, meron pa. Ayaw mo na nga. Kasi yun din ang comment ni Israel. Nasaan yung parang may hinanap siyang joke, may gumagana sa open mic. Sa akin, ba't di mo ginamit? Parang ganun. Sabi ko, akala ko di gagana yun. Hindi, ayun ang tip niya, wag ka mag-double guess sa set mo. Parang ganun. Kasi nakita ko yung crowd, parang parang ang tawag sa ganun, yung masungit ng lalo nasa unahan. So, akala ko di gagana. So, pinaltang ko. Nangyayari yun eh. Yung, alimbawa, pinapanood mo yung yung mga naunang comedian sa'yo. Tapos, nararamdaman mo yung vibe ng audience. Tapos, hindi naman talaga kasama yung ibang jokes dun sa napili mong lineup. Bigla kang mag-e-edit. Oo, papalitan mo kasi akala mo hindi gagana. Tapos yung pala minsan yung... Paano mo nasabi na gagana yung yung mga... Kasi may gumana na joke na parang ganun eh. Na hindi siya clean. Kasi tungkol sa play mo yung joke ko, di ba? Akala ko hindi gagana dun sa crowd nung gabing yan. Na-try mo ba? Na-try mo? Alin? Hindi. Yung plema? Dun sa show na yan? Hindi. Paano mo nasabi na gagana? Kasi meron mga nauna na kadiri din yung lagi yung gusto nila. Okay, sabi nga, di ba? We get paid for the attempts. Ay, ganun ba yan? Tapos, may tip si Andres nung nag-uusap-usap na rin. Meron din siyang ginagawa pag sumasali siya ng magic competition, hindi niya pinapanood yung mga nauna. Para hindi niya alam yung yung nangyayari sa loob. Kumbaga, kapag sampa niya sa stage, kung anong naibaon niya, walang pressure. Tama, yun. Pero ready, hirap ready. Hirap na hindi ka makikinig. Oo nga eh. Pero yun yung din niya, tip niya na pwedeng gawin. Kasi parang kinabahan ako nun. Para siguro walang regrets. Kasi mamaya nagpalit ka tapos lumaylay. Sana kung di ako nagpalit. Ganun nga. So, tama. Parang walang regrets. Pinaltang ko yun eh. Ayun, may regrets. Pero lesson learned. Ay, no. Pero ngayon, napansin ko this year, lumalakas na yung loob ko na mag-try ng new jokes. Parang mas gusto ko yung feeling na nag-try ako kaysa dun sa ginagamit ko yung alam ko na gumagana yung joke sa open mic. Open mic. So mas gusto ko yung pakiramdam na malungkot kaysa malungkot ako dahil kasi pag ginagawa ko yung mga alam kong gumagana, naiinis ako sa sarili ko. Kasi alam mo yung gagana yun, ba't ginagamit mo pa? Parang ganun. So, mas nagdo-double down ako sa paggawa ng new jokes. Lalo na ngayon na dami kong time magsulat. Sarap sa pakiramdam. Nung nakakapagsulat ka everyday.
Ano yun, talagang, di ba may time ka para magsulat, ganun? Pag halimbawa ngayon, 9 a.m. ganun. Magsusulat na ako. Hindi ako nakakasulat ng joke, pero nag-a-attempt ako. Gumawa ng joke everyday. Ganda ano yun? Topic siya talaga. Hindi ko lang kung natanong ko na to. Yung topic talaga as in, bawa, tungkol sa pinto, ganyan. Yeah. Iisip ka, ganun. Mag-isip ako ng at least 15 na observation sa pinto. Tapos may magsistick eh. May kakasulat mo, kunyari push, pull, mga ganun. Lahat ng pwede mo maobserbahan sa pinto. Tapos may maalala kang nakakatawa. Pag ganun ako, i-highlight ko lang. Tapos magpo-proceed na ako dun sa iba pang observation. Minsan nagpapatong-patong na eh. Minsan kung saan ka na napupunta, ganun. Tapos may material ka na. Kasi yung mga na-highlight mo, ito possible bit to. Ganun. Pag iniisip ko, parang brainstorm lang din. Ang tawag ko morning dump eh. Pero ngayon, medyo frustrating kasi wala akong maisip eh. Puro observation, wala akong maisip na joke. Ay, tapos ka na sa phase na yung pag halimbawa nasa labas ka, tapos bigla may mangyayari na nakakatawa, parang gano'n. Kasi halimbawa kanina, hindi, ganun pa rin ako, observant pa rin ako. Isusulat ko pa rin yung, halimbawa may kanina ang ina-attempt ko isulat. Yung mga nakikipaghiwalay na ang palagi nilang dahilan, hahanapin ko yung sarili. Parang ganun. So yung phrase na yun, na type ko lang din, ay ni-record ko dun sa messenger ko kasi dun ako nag-record. Tapos kanina inupuan ko kung kunyari, yung parang yung sa Christian, yung who, what, when, or yung 5 W's. Ganun. Sino yung mga nagsasabi nito? Bakit nila sinasabi to? Yung mga ganun. So pinipiga ko. Pero kanina wala akong wala akong ma-extract eh. Wala eh. 30 minutes ako nagsusulat ng dire-diretso. Sapat na ba yun tingin mo? Or yung 30 minutes pagsusulat ng Hindi, kasi yun yung Pomodoro na Kaya ako ginagawa na 30 minutes kasi yun yung Pomodoro na way. 25 minutes, tapos break. Tapos 25 ulit, break, ganun. So, yung Pomodoro? Hindi, yung Pomodoro, yun eh. Alam mo yung mga, yung tomato na may timer. Ganun. Hindi. Yung sa ginagamit nila sa kitchen. Yun. Yung kitchen. So, yun, may 25 minutes ka. Yung Pomodoro, parang 25 minutes yung hinihintay mo. Nyari, tinatimeran mo yung pagkain. Sabi, 5 minutes, kukulo na to. Tapos, ginagamit sa kusina yun. Tapos, ginagamit na rin sa mga creative. Pag halimbawa, 25 minutes, sulat lang, wala ka bang gagawin, hindi ako mag-music, gano'n. Tapos, yung break, hindi ka gagawa ng iba. Tutunga nga ka lang. Parang pag-iisipan mo yung mga sinulat mo. Tapos 25 minutes na naman. So may 1 hour ka. Marami ka na magagawa dun eh. Anyway. Ngayon, na-frustrate ako kasi 3 araw, no? Wala. Pero at least nagtatry. Pero at least ginagawa ko pa rin yan. Nainis ako kasi gusto ko talaga yung 30 minutes eh. Kasi may mga bago na ako ngayon na, shit, tangina kung di ako nagsusulat everyday, hindi ko makukuha to. Hindi ko magagawa. So marami ako nasusulat. Tapos excited ako palagi mag-open mic. Tapos hindi na natin nakikita ang isa't isa na nag-open mic na. Di ba maya mag-open mic ako sige. Sa BL. Black na Maiza. Ano ba mga ngayon? Pwede natin pag-usapan ngayon. Sobrang tagal. Napanood mo yung Goodfellas? Hindi pa. Hindi, meron ba sa akin? Hindi ba? Kinapi mo Goodfellas ba yun? Hindi, yun eh. Dalawa yun eh. Redemption tsaka yung Hindi Goodfellas yung isa eh. Raid Redemption at tsaka tingnan ko dito. Wait lang. Kasi may mga bago na naman ako ipapanood sa'yo. Tayo. The Raid Redemption. Good Time. Good. Nagkamali ako ng copy. Good. Napanood mo yung Good Time? Hindi pa. Napaka-chaotic. Ang ganda. Sige. Sila din yung director ng Uncut Gems. Ni Adam. Adam. Ni Paring Adam. Paring Adam ba? Ganda. Tapos may napanood ako, papanood ko rin sa'yo. Yung Anatomy of a Fall. Courtroom drama na French movie. Ganda. Grabe. Parang narinig ko na yan. Kasi nasa top movie yan last year. Yung Anatomy. So yun yung movie recommendation ko.
sa mga sa 20 na listeners. Ako may re-recommend din ako. Instant Daddy. Gerald Napoles. Nasa Netflix siya. Instant Daddy. Pero hindi ko pa siya nakita ko lang na ni-recommend ng iba. Ang galing, pre. Pinapanood ko kanina, hindi ko pa natatapos. Ibang, base sa review. Ibang, base sa review. Iba daw yung story. Kasi pag Gerald, parang comedy, di ba? Hindi, drama daw siya na... Hindi mo alam itsura nun. Gerald Napoles. Kasama. Jowa ni Kim Molina. Siyempre, di mo rin kilala. Kilala ko na. Alam ko na yun yung yung Ilonggo. Judgmental, gumagano siya. Diba? Si Kim Domingo, sabi mo? Hindi. Si Kim Molina. Basta yung hindi maganda na babae ito, di ba? Tapos yung, alam ko na. Yung meron siyang clip yung color, tapos sabi niya, ngulay. Siya yun, di ba? Siya yun. Si Gerald Napoles. Ang gagaling na kasi mga theater actors sila. Talaga? Sa movie? Hindi. Sa totoong dati. Sa totoong buhay dati. Bago sila mag-artista. Nasa sila? Sa teatro sila. Teatro. Ang hirap kaya mag-theater. Paano ko nasabi? Sabi nila eh. Sabi sa TikTok. Ayun. Meron akong book recommendation. Yung Some People Need Killing. Some People Need Killing. Yun? Memoir yun ng drug war dito sa Philippines. Tapos yung nagsulat doon si Patricia Evangelista na dating reporter ng Rappler. Tapos yung team nila yung nag-cover ng drug war. Ayun. So buong time na binabasa ko yun, parang napaka-hipokrito natin mga tao. Kasi tinakal niya lahat eh. Kung paano naging presidente si Duterte, paano nag-umpisa yung popularity niya, bakit siya gusto ng mga tao, bakit siya binoto ng mga tao, yung mga ganun. Tapos kung nag-delve in deeper siya sa language ng tao, halimbawa in salvage, tayo dito lang sa Pilipinas na pag sinabing salvage, may kinalaman sa patay. Pero sa ibang bansa, iba ang paggamit nila ng salvage na word, parang pag-save. Pero dito, pagpatay. Mga ganun. Gandang type of journalism yung ganun. Tapos naiinis lang ako kasi parang wala pala akong alam sa nangyayari. Napaka-apathetic ko dun sa, kasi pag dun sa drug war, kasi kung hindi ka naman naapektuhan, wala ka naman talagang pake. Oo. Yung parang akala mo yung akala mo pinapatay lang talaga yung industriya ng droga, pero hindi mo nakikita yung ibang, hindi mo nakikita yung yung totoong nangyayari sa field. Ang daming totoo yung buhay na tapos sobrang small fish. Yung ganyan ba? Parang ganun yan. Tapos yung din, kasi hindi naman sa drugs lang talaga yung na ang tawag din, ang finokus nun. Yung power na binigay sa mga pulis. Na pwede silang parang lumakas daw yung loob nila kasi yung sinasabi ng leader nila mismo, barilin nyo, ganun, parang ganun. Patayin nyo, shoot them dead, yung mga salitaan din ni Duterte. Tapos, natatawa na lang siya dun sa part yung my father is a policeman. Kasi doon nakita ng mga tao kung gaano kalala yung binigay na power na para pumatay ka. Tapos, kailangan, yung frustration niya dun sa chapter na yan, kailangan ba makita on video? Para lang ma-realize nyo kung gaano kalala yun. May tawag sa ganyan, di ba? Impunity ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam yung word na yun. Hindi ko sure. Pero yun kasi yung meron akong parang na-connect sa sa martial dati. Na ba't si Marcos ang sinisisi, parang gano'n. Yung mga sundalo yun ng torture, parang gano'n. Sabi nung isa kong kaklase din dati na aktivista, kasi hindi naman yun yung issue, sabi niya. Yun yung naintindihan ko na rin. Kasi yun yung parang binigyan mo ng power yung mga mga taong yun na gawin yun. Baga kung ayaw mo yun, bakit hindi mo sila pagbawalan na gawin yun, di ba? Kasi ikaw yung leader, susundin ka. Tapos ang daming cases, pre.
Ano siya, feeling ko she did a great job na magbigay ng maraming example ng mga nangyari nung drug war. Na hindi naman niya pinipilit na ganito ka mag-isip. Parang ano lang din siya, nanggagaling sa frustration nung sinulat niya yung mga chapters na yun. Maganda, parang feeling ko mas marami ako nalaman na history ng Pilipinas dahil lang dun sa libro na yun. Pero, sige, tuloy mo na. Hindi, totoo ba yung mga nandun? Or, hindi kasi merong time na parang naging sinusulat yung mga libro pero hindi lahat totoo. Ganun. From a journalism standpoint yung pagsusulat niya. So, kung may hindi siya alam, magsasite siya ng article or ng batas, ganun. Ano yan? Killing memory? Some people need killing. Some people need killing. Ba't yun yung title? Or kami nang bahala? Sige, pwede ko naman sabihin siguro. Spoiler alert. Spoiler alert. Hindi, may in-interview siya na vigilante killer. Yung vigilante killer, sila yung pretty much self-explanatory. Sila yung gumagawa ng dirty work para sa mga police. Tapos na-interview niya yun. Tapos parang na-stun na ata siya nung sinabi yun na bakit ka pumapatay. Tapos yun, yung Tagalog nun, may mga tao talagang dapat pinapatay. Tapos yun, nag-stick sa kanya, some people need killing. Parang nawala nga yung human aspect nung Duterte administration, ganun. Tapos makikita mo meron yung mga pinatay, akala na nasa drug list. Tapos nung tinignan nila, ibang tao pala yan. Ibang tao pala yung pinatay nila. Kasi iba yung nasa listahan, ito yung pangalan niya. Kunyari, CS de la Peña. Pinatay nila si CS de la Peña, pero ikaw si CS na letter CS. Pero yung pangalan niya, C, yung pagkakaspelling mo, yung S-I-E-S. Magkaibang tao yun. Pero akala nila siya. Tapos, yun. Mga ganon na maganda. Maganda, feeling ko. Pero nung pinapakinggan ko yung podcast niya, kasama din sa Linya-Linya show, wala siya sa Pilipinas. Tapos, bakit? Na siya? Parang inisip ko, may sense. Kasi feeling ko mamatay ka dito. Kapag gano'n hirap din. Lumalaban Pero nagkaroon ng traction yung libro na yun. Kasi hindi ko naman malalaman kung hindi sikat. So, saan ba siya nakita? Actually, ni-recommend sa isang podcast. Tapos sabi ko, puta, basahin ko nga ito. Ang ganda. Kasi nung nandun ako sa Fully Book, andun na sa mga sikat na books, yung stand. Sabi ko, okay din. Maganda. Binili mo yun? Binili mo. Binili ko pa. Tama. Binili ko. Alam ko yan, binili mo. Siyempre. Oo naman. Sumusuporta tayo. Nainis ako dun sa Linya-Linya show. Kasi para napakagandang point of sana yun, discussion. Pero hindi niya binasa yung libro. Parang naiinis ako. Ba't niya na-guess? Siguro para ipopromote lang din ng author. Yung libro. Tapos sabi ko, ito yung nagsiseparate sa mga good podcasters sa bad. Halimbawa si Rogan, pag may pupunta dun na may guest siya na may libro, babasahin niya. Para meron silang discussion, meron silang conversation. Yung isa, tarang haba ng mga dead air kasi hindi niya alam kung paano susundan yung mga sinasabi. Tapos, habang patagal, painis na ako ng painis. No? Sana binasa mo man lang para, alam mo yung mga right questions. Sana nag-prepare ka man lang. Tapos nung tinanong siya, binasa mo ba? Nasa intro pa lang ako. Sabi, napakamot ako ng ulo sana. Kasi napaka-big deal nung ganung klaseng para sa akin. Yes. Ganung klaseng topic. Parang ang dami yung pwedeng itanong ganun. Lang ako. Na-disappoint lang ako. Kapag mag-guest tayo ng author. Babasahin natin. Kailangan. Iniisip ko nga feeling ko, pwede na, halimbawa si Apok. Kasi nasa radar na rin siya ng comedy. Tapos may bago siyang album. Pwede natin pakinggan ng buo. Tapos pwede natin, kung papayag siya, ganun. Tingnan papayag siya. Iniisip ko nga Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan.
So, pwede na natin siguro, pwede tayo mag-email sa kanya. Mga ganun. Or si TPC. Pwede natin sabihin natin, binasa natin yung 3 libro niya. Nabasa mo na ba? Ha? Yung 3 niya libro? Isa lang. Pero pwede kong balikan. Pwede ako mag-notes. Mga ganun. Feeling ko mas maganda yung lalo yung Tagos no? Ang dami niyang din Ang dami niyang talagang topic na nung binabasa ko yun, parang lang to puro frustration lang yung mga post niya sa Facebook. Pero yung daming dami niyang topic na tinakil din. Hindi lang siya isang buong story ganun. Nakikita mo na kaya kailangan natin ng program dito sa podcast na to. Kasi naliligaw tayo sa usapan. May naman talaga may pag-uusapan Hindi, meron tayong pag-uusapan. Hot topic to. Ano nga ba meron? Tungkol sa employment. Sobrang hot topic. Sige, basahin ko na lang. Isang actually businesswoman. Tapos may nag-chat sa kanya. Teka lang. Open ko lang. May nag-chat sa kanya, nag-apply ng trabaho. Ayan, may nag-chat po. Ang nagtanong sa kanya na nag-a-apply, just to make the story short. Kasi yun lang naman yung nasa Facebook. Magkano raw sahod? Magkano sahod? Tapos ang sagot niya. Chinat nung candidate. Yung boss. Kung magkano sahod. Magkano sahod. Okay. Ayaw na mabuksan. Kaya lang. Tapos ang sagot niya. Nag-send pasend po documents nyo. Resume, CV, NBI clearance, police clearance. Sino yung Sino yung nag-post niyan? Yung candidate? Hindi, yung boss. Okay. Yung kasi ang caption niya, maangas na kung maangas, yan ang ninang mo. Tapos, ayan, sabi niya, nang hingi siya ng requirements, documents. Tapos, ang balik sa kanya, magkano po salary? Tapos, ang balik niya, wala pang isinesend na documents at requirements, sahod na agad tinatanong mo. Kapag ganyan sistema ng utak mo, sigurado di ka magtatagal sa lahat ng ina-applyan mo. Salamat po, sir. I'm no longer interested in our conversation. Thank you. Yun yung sagot nung candidate? Hindi. Sagot yun nung boss. Parang di na ako interested na i-hire ka. Salamat sa time mo. Parang ganun. Siya pa yung nagalit. Nung nagtanong lang ng salary na. Anong mali? Anong mali? Kasi bakit siya pala hot topic? Hindi, nagtanong lang ng salary yung ano ba naman sabihin mo yung kahit salary range lang. Pero para sabihan mo na na ganyan sistema ng utak, hindi ka magtatagal sa lahat ng ina-apply. Parang valid question naman. Oo nga. Tapos inano niya agad, parang shut down niya. Ang naisip ko dito, parang sobrang baba pa ng tingin niya dun sa tao na yun. Nandun pa rin siya sa era na parang kailangan ng tao yung trabaho. Well, totoo naman. Pero kailangan niya rin yung tao para magtrabaho sa kanya. At nasabi ba kung anong klaseng work yan? Hindi ko. Wala, hindi na mabuksan Baka dinilit na. Buti may screenshot. Pumitik siya, no? Kasi tinanong yung sahod. Ikaw lang ba may business ka ganun nagtanong? Sir, magkano sahod? Yeah. Off ba? Hindi. Parang feeling ko valid question naman yun. Kasi kung candidate ka na possible employee dun, parang gusto mo nang malaman kung magkano yung kikitain mo. Kasi kung naghahanap ka ng work tapos meron kang maraming pinagpasahan ng resume, ganun. Pero so pwede mong piliin kung ano yung pinaka nag-make sense sa'yo. Kunyari, halimbawa sa Sitel ka. Di ba bago ka pumirma sa BPO ka, bago ka pumirma ng kontrata, sinasabi ito yung kikitain mo, ganun. Bago ka mag-send ng documents. Mauna yung yung job offer, yung contract. So makikita mo na. Tapos di mo naman kailangan pumirma kaagad. Pwede mo na maiuwi, pwede mo pag-isipan para tignan yung kung anong may offer ng ibang kumpanya. Siguro, yun yung sa tingin ko, valid. Valid lang naman yung tanong. Parang, ano ba, nag-send siya ng documents, tapos sa sahod pala parang below minimum, ganun. Di, syempre sayang din yung... parang, mali pa na tinanong
tinanong niya, kikitain. Ano, may sinasabi pa siyang sistema. Yung sistema. Parang ata siya sistema ng utak. Na-offend siya, no? Nagtanong. Siguro naisip niya, parang pera lang ang gusto ng tao na yun. Pero tama, kaya nag-apply naman. Wala naman nag-apply na na gusto ko, totoo ba yun? Bakit ka nag-apply dito? Kasi gusto ko maging part ng company na to na napaka-prestigious na. Gusto ko maging part nito, gusto ko matuto. Intern. Gusto ko lang mag-intern dito. Hindi man totoo yun. Pero ganun sinasagot. Bakit Bawa nag-apply ka dati, di ba? Proud na proud pa siya, no? Sa sagot niya. Tapos shinutdown na naman siya ng mga tao. Nanalo na naman ng internet. Napilitan siya backtrack na naman. Pinasikat niya yung sarili niya, no? Pwede rin ganun, no? Pero hindi, business niya yung nakasalalay dun. Ano yung business niya? Basta yun. Parang may sense naman na alamin ko muna yung kung magkano yung possibly ko na kitain. Sa ako magbibigay ng requirements. Paano kung ayoko pala yung mo? Ayaw nga. Siguro iniisip nito, wala ka namang choice eh. Kahit ano ibigay ko sa'yo, kukunin mo eh. Mahirap ka lang. Ganun. Anong sinasagot mo dati pag bakit ka nag-apply sa company na to? Natanong ka na ba sa pagkakaalala mo? Hindi, di ba ang tanong nila paano mo nalaman yung company? May ganun Bakit ka nag-apply? Pag sa mga company na malalaki, napaka-generic ng mga sagot ko palagi. Kailangan mo iparinig kung ano yung gusto nilang marinig. No? Kasi ang dami ko na na-applyan eh. Pag pag nag-out of script ka, doon sila napapaisip eh. Kung kukunin. Pero pag by the book ka sumagot, halimbawa, bakit gusto mo mag-apply dito? Siyempre, nakapag-research na ako konti kasi nakita ko na nasa top 5 tong company na to. Ganon. Tapos feeling ko magkakaroon ako ng... May term pa ako dati parang career growth, along those lines, mga ganon. Yung paparinig mo sa kanila yung gusto nilang marinig. Tapos feeling ko mag-ano ako dito, mag-excel ako. Hindi ba nila alam yun? Alam nila yun. Pero may hinahanap lang din silang mga sagot. Pero tingin ko, tinitingnan lang na kung magaling mag-English ka tayo. Tingin ko rin. Kasi yung mga in-applyan ko, mga lang na din, mga nasa bottom ng corporate ladder. Where do you see yourself in 5 years? Totoo ba yun? Nasa managerial position. Managerial, ganun. I'm giving myself 5 years to be in the managerial position. Tapos nakapasok na yun. Tulog na lang. Bounce na. Sabi, akala ko ba gusto maging TL, gusto maging Siyempre, joke lang yun. No? Siyempre, joke lang yun. Kaya naman. Parang pag tinatanong ka, paano pag may mga OT? Yes man, kapag ganun. Holidays, tsaka weekends. Ganun. Sasabihin mo, okay lang. Pero sa totoo, hindi. Utot mo. Patay ang phone ko. Mga ganyan. Yung pag-iisip nung naisip ko yung utak nung boss. Parang parang ikaw na lang yung pag-asa nung tao. Kala mo ikaw na lang yung pag-asa nung applicant na yun. Weird. Wala pa siyang wala pa siyang follow-up na tingnan natin. Na post. Diba? Sabi sa'yo maganda na meron tayong program eh. Tama. Nahack daw. Nahack. So convenient. May nag-post. The fact that she is pretending na hack ang page niya and that hacker ang nag-post at nagpa-trending ng sahod issue. Parang masyado mo lang hinuhukay yung nilalaliman yung hukay mo. Na pwede ka ilibing pag nagpapalusot ka ng mga ganyan. So kaya dapat niya gawin? Mag-sorry ba siya? Pero tingin ko sa attitude na pinakita niya, hindi siya magsasorry. Oo. Papangatawan niya talaga. Tama. Masyadong narcissist for her own good. Pinapahiya niya yung sarili niya. Hindi naman sa bagay. Sa ibang tao, mahirap magpakumbaba. Ganun. Mahirap aminin yung pagkakamali. Ang mga nakakaintindi lang sa kanya yung mga kapwa niya siguro na business owner. Na, hindi, naiintindihan kita kasi yung mga yan, pera lang habol, yung mga ganun. Totoo naman. Yun siguro yung diba yung purpose ng pag-employ. Bibigay nila yung time nila kapalit ng pera.
Tsaka, ba't ka ba nag-hire? Ang hirap, alam ko lang, ang hirap kasing isipin na kung ako yung, magtatayo akong business, mag-hire ako, isipin mo na, parehas tayo ng goal. Na, no? Parang narinig ko si Gary V. Hindi si Mr. Pure Energy. Yung isang nagtotok-tok. Isang Gary V. Na wag mong, sabi niya din sa mga CEO, wag mong isipin na yung mga empleyado mo, same goal kayo niyan. Kasi ang goal talaga niyan, syempre unang-una kumita ng pera. Napakaswerte mo na kung meron kang empleyado na gusto talagang tumulong sa'yo. Ganun. Yung kapag medyo nalulugi na yung company, andyan pa rin. Ganun. Hirap na, no? Kasi pag akong hinire, tapos halimbawa nasa startup ako, di naman ako naniniwala sa vision nila. Gusto ko lang talaga kumita. Parang sa yung kay John Lloyd. Alam mo yun, One More Chance ba yun? A second chance natin. A second chance. You know, nalulugi na yung firm. Sa second chance. Tapos si Joshua andun pa rin. Si Joshua ba yun? Yata. Ba't daw andun? Kasi naniniwala ako, sir, sa vision niya. Parang saya siguro pag may ganun na yun. Yung mga halimbawa yung kay Mark Zuckerberg, yung mga first few employees niya. Hindi mo nga alam kung ano magiging kapalaran ng Facebook nung nag-uumpisa sila. Siguro. Kasi hindi mo naman akalain magiging $1 billion na company yan. Ganun. Tapos yung mga hindi naniniwala sa vision, gusto lang mag-code yun. Well, kung bakit pinasok yun. May company ka ba na gustong naniniwala ka sa vision tapos gusto mong pasokin yung Wala. Ako meron eh. Ano nga ba? Hindi, wala. Nag-iisip lang ako kunwari meron. Kung merong company siguro na wala na akong pinapaniwalaan sa mga vision ng mga company. Totoo kaya yun, tingin mo? Alin ba? Ng vision ng company ko ganito. Pag masyadong malaki na kasi parang hirap na maniwala eh. Parang pabagalin yung yung tawag dito. Pabagalin yung pag-init ng mundo, global warming, ganun. O tingin mo sinasabi lang nila yun para makakuha ng maraming investors? Hindi ko alam. Pero naiinis ako dati. Or more of naiirita nung nagko-corpo ako. Tapos kung paano nila pag-usapan yung team namin na parang nililigtas namin yung buong mundo. Parang paano? Napaka-stricto nila sa time. Akala nila napaka-noble ng ginagawa namin. Nagka-copy-paste lang naman ako. yung pag-usapan nila yung mga target, mga goals this year, mga ganun. Parang napaka-big deal. Parang para sa kanila, nililigtas namin yung buong mundo. Well, tingin ko, big deal naman siya kasi kung wala yung targets na yun, parang, ba yung BPO ba? Yeah, yung BPO. O yun, kasi walang pera. Copy-paste lang naman kami. Wala ng pera. Kasi kung mag-micromanage sila dati, nakakairita na, pre, kaya ko tapusin tong 2 oras. Ang kinakainisan ko pa dati, na parang napaparusahan ka pag mabilis ka mag-work. Kanyari, ang bilis mo matapos ng work, ito pa, more work. Paano yung mababagal? Hindi yun. Hindi sila efficient magtrabaho. Tapos pinaparusahan ka dahil mabilis ka. Dapat binibigay na sa'yo yung free time na yun kasi mas mabilis ka eh. Pero dahil may free time ka pa, work ka pa kaya? Parang ganun. Tingin ko mababago na yun. Yes. I doubt. Tapos kasi mga Gen Z. Pero malabo pa rin. Hindi kasi kung nagpe-play by the rules ka naman, kaya ayoko rin mag-corporate ba. Hindi ko na nakikita yung sarili ko kasi parang ang boring. Parang wala na akong tanong dati nung nagko-corporate, bakit ba ako nandito? Ganun. Buti lang talaga wala akong anak kasi baka nandun pa ako hanggang ngayon. Oo. Marami kang gagawin. Sabihin na lang natin, hindi fulfilling yung work na ginagawa ko. Tapos papasok ka pa sa office. Andun ka lang. Wala pa akong nakilala na nag-work sa office. Sinabi yan na
sobrang satisfied ako sa Sobrang fulfilled do. sobrang gusto ko tong ginagawa ko. Pero walang choice kasi yun talaga yung hindi man madali, pero at least yun yung pinaka mas common na pwedeng pasubukan pag sa corpo. Oo, no? Ang hirap, BPO? ang hirap tayo ng business. Ang hirap pumasok sa gusto mo talagang pasukan. Na halimbawa gusto mo mag-engineer. Kailangan maging engineer muna bago. Sige, mag-ano tayo sa business. Kasi iniisip ng mga Pilipino yun lang yung way out sa poverty, yung business. Pero hindi nila, halimbawa, pag may savings ka, di ba, i-encourage ka mag-business ka kaya. Ang hirap mag-business pare. Isipin mo, may makikita kang milk teahan, tapos bibigyan mo 3 months, wala na, ganun. Kasi isipin mo, wala na, lugi din to agad. May parang maganda lang yung idea na meron kang business, pero ang hirap maging entrepreneur. Kailangan matibay yung loob mo, ganun. Kasi hindi naman araw-araw may kita. May malaking kita, ganun. Yung game nga namin na ginagawa ni Ali Halba, may bagong business. Yung game namin, bibigyan ko to ng 10 months. Magsasara to. Kasi ang daming bukas sara dito sa area natin ng mga business. Wala talaga nagtatribe na ng mga business. Kaya mapapaisip ko na lang, tapos pinupush ka ng mga tao na maging businessman. Ang hirap hindi para sa lahat May mga tao na pang office talaga sila, pang corporate. Tapos masaya na sila dun. Tsaka kaya parang si Ali. Okay na siya sa ganun. Mas gusto niya yung ganun. Yung may hinihintay akong sahod sa 15 tsaka sa na yun, fix na yun. Oo, no? Kahit magtrabaho ka. Maging entrepreneur. Maganda lang pakinggan. Tsaka yun sabi ng mga kakilala ko din na nagpo-post sa mga Facebook nila na may mga maliliit na business. Pag nag-business ka, hindi araw-araw may kita. Parang hindi mo alam kung saan, wala kang bonus. Tapos yung oras mo hindi siya 8 hours. Mas mas mahaba pa. Gigising ka ng sobrang aga, tutulog ka ng gabi. So ang nakikita lang natin ay yung mga resulta na pag nag-flex na yung iba. Pero hindi natin nakikita yung hirap nung nagsisimula pa lang sila. Kahit yung araw-araw na na-grind nila. Grind yun. Grind yun. Pero may naisip akong business Ano pa? Hindi ko sasabihin kasi kapag sinabi ko na yun Sabihin mo na lang. Ayoko. Next time huwag ka nga magbanggit. Kung hindi natin pag-uusapan. Sige. Hindi ko ayoko. Kasi gusto ko yun $1 billion ano ba yan? Wala pa ba nakakaisip niyan? Siguro meron na kasi napaka-common naman ng business. Pag-usapan na mag-brainstorm na tayo dito. Ayoko. Duwag. Pero kung may business ka, halimbawa lang, business na gusto mo? Kung may puhunan ka, ganun. Yung brick and mortar ba? Yung may pwesto? Business. Clothing, ganun. Ayoko ka masyado ng damit. Magko-clothing kayo, tapos ang suot mo, plain palagi. Dito, sa merch. Merch ng Unorin. Ano ba? Kailangan passionate ako Gym? Boxing? Boxing gym? Ganun. UFC. MMA gym. Yung mga martial arts. Kahit boxing nga lang. Boxing ba ito? Yun. Feeling ko. Kasi pag may boxing gym ka, pwede ka na mag-hold doon ng mga event, yung amateur lang, ganun. So may konting, kasi sabi pag magbe-business ka, dapat meron kang sense of community. So yung mga ganun nga. Gusto ko rin yun. Gusto ko magkaroon ng pero ang hirap din, no? Hirap piliin. Kailangan influencer ka na rin pag ganong klaseng business yung itatayo mo. Tapos marami na rin sanga-sanga yun. Pwede ka na rin magbenta ng merch, yung mga athletic na mga athletic wear. Bakal. Bakal. Si Rendon nga, na siya influencer na yun Sa tagal na, diba? Tapos may gym siya. Pero palubog na ata yung gym. Dapat likable ka, no? Kaka-Rendon mo yun Sa tingin mo siya talaga yan, yung pinapakita niya? O gumawa lang siya ng, persona? Tingin ko gumawa lang siya ng persona. Parang sila, saan ko ba napanood? Merong commentary din na ganun. Na
madaling magpaka-toxic pero mahirap i-sustain. Kung gusto mong maging toxic ka sa mata ng ibang tao sa social media, kaya mo pero mahirap siyang i-sustain kasi hindi ka naman ganun eh. Oo, no? Papanggap ka. Wala ka ba kay Bugoy na kuy na ganun siya? Na? Yung pa-macho-macho, pa-alpha-alpha. Kailangan mo siguro sa hip-hop yun, no, na feeling alpha ka. Pero hindi ko siya nakikita na alpha eh. Sa ano niya? Sa tsura niya, ganun? Hindi, yung parang feeling ko facade lang lahat. Na parang masyado na siyang in-deep dun sa kasinungalingan niya kahit siya naniniwala na. Di, parang, ano yun, pag off kami, no? Cuddle mo sa mga asawa niya. Hug me. Andrew Tate. Ay, nako. Tignan mo yung Paul Brothers, di ba nagkaroon sila ng redemption kasi sila din yung toxic vloggers. Tapos ngayon, ano na sila? Boxing superstars. Talaga? Podcast. Si Jake Paul. Peke naman daw mga laban nun, sabi niya. Hindi. O ano? Hate lang talaga yun. Mag-isip lang siguro palagi yung mga tao na ng pagkakagalitan. Pero hindi. May ano talaga siya. Sa tingin mo, magpapatalo si Anderson Silva sa kanya? Talo ba si Anderson? Talo siya. Boxing ba yan? Boxing. Talaga? Sa tingin mo, si Anderson Silva na sobrang competitive niya sa buong buhay niya, magpapatalo siya para sa pera. Hindi, may ego yun. Talo lang talaga siya. Talo siya fair and square. Magaling naman si Jake Vargas. si Jake. Magaling siya. Umiiyak yun palagi. Magaling siya. Simula na naghiwalay sila ni Bea Binene. Sila ba? Naging sila ba? Pero sila yung on-screen partner. So, updated. Nag-crush ko kasi si Bea Binene dati. Ngayon hanggang ngayon. Pero may Julian eh. Si Bea. Nailala ko, nanonood ako ng Sheldon. Andun siya? Young Sheldon. Si Julia. Si Bea Binene. Si Bea talaga. Si Julia. May kamukha siya din eh. Young Sheldon. Pero yun, sana, ano sabihin ko, sana yung ibang employer mag-iba na ng utak na. Hindi, lang yun. Pero feeling niya siguro nasa sasidean siya. Nagulat lang din siya dun sa backlash siguro. Hindi niyo alam, mas maraming may hirap na tao kaysa. no? So, bakit ba kasi kayo post ng post, pre? May mga pag iniisip ko, nag-Facebook pa rin kayo. Ay, yung mga CEO. Yung mga, yung mga ganun. Halimbawa yung, di ba may nag-trending na naman na pinost niya yung Starbucks employee na masungit. Hindi niya ba, tapos tignan mo, nag-backtrack din ata siya sa mga pinagsasabi. Parang pinipaint niya yung sarili niya as the victim, yung mga ganun. And naaamoy yun ng mga tao eh. Papansin. Mandami pa rin papansin sa social media, no? Mga humble brag. Oo. Not to brag, but to inspire. Hindi naman totoo yun. Meron akong nabasa na ganyan. Not to brag, hindi naman not to brag, but to inspire. Pero, kunwari nagtitinda siya ng mga bagay. Nag-declutter siya. Pero, reason for selling niya, yung pool, inflatable pool, reason for selling, may pool na kasi sa likod ng bahay. Ganun. Kailan mo pa mapaalam yung mga ganun? Dami lang talaga siguro papansin. Kasi pag may, alimbawa, yung mga likes, nakaka-addict yan. Ay, speaking of likes and views, di ba nagpo-post na ako ng mga short tsaka reels. Tapos iba-ibang kasi yung isa, nasa 12,000 views na sa YouTube. Tapos pag pumunta ka sa TikTok, 2 views. Yung mga ganong klaseng... Sa TikTok ang hirap Oh, no? Parang tumitigil. Sabi ko, ayaw ko sana i-check muna. Tapos nagulat ako sa YouTube. Bakit mahal ako ng YouTube? Tapos sa Facebook, okay lang. Okay numbers. Sa Instagram, halos wala. Ganun din sa TikTok. Same Same content. Video, galing Gusto ko lang ipagpatuloy. Alam mo kung paano maraming views mo sa TikTok? Paano? Sayaw ka ng nakabra. Yun yung cheat code dun. Sa TikTok. Ganun. Kasi hindi yung pinapanood ko dun Dun ako nagsistay. Di ba? Tapos yun ang labas sa sa FYP.
Tapos yung sa TikTok na parang tumitigil. Alam ko ganun yung mga lumang videos. Pag hindi talaga napapanood, tumitigil ang ang pagdami ng views. Minsan, meron akong meme na ginawa na MMA. Ganyan yung sinisipa. Siguro ayaw nila ng violence sa TikTok. Kasi yung content na yun, ang daming views sa YouTube. Facebook okay lang. So, 200. Ayaw ko na i-check kasi, alam mo yun, parang, pag, halimbawa yung ganun, parang napipilitan akong gumawa ng same content. Dahil lang nag-pop yun sa isang Parang gusto ko lang maging malaya gusto ko lang gumawa ng content. Pero kung naman, kung gusto mo naman yung ganong content din. Gagawa lang ako ng nakakatawa para sa akin. Sa ngayon. Ganun. Pero yun nga, parang nung inisip ko, nagawa pa kaya ako ng ganito? Kasi ito pala yung gusto nila. Okay. So pag hindi mo nga chinecheck yung views, parang gagawa ko na lang kung ano yung naisip mo. Anyway, isang oras na tayo. Yeah. 1. Ayan. Pwede na yan. So, mag-iisa pa ba tayo? Huwag na, may nakabangko tayo eh. Okay. Ano yung sign off natin? Ito ang Norem Podcast. Kung saan di kami madamot sa kasangang kwentuhan. Pre. Ano nga yun? Kaya kung alas. Nagpalit na kaya tayo. Kaya maalos kayo, Norem kami.